Morning. Siguro tayo mga kamix. Tara, i-vlog mo. Libre na vlog, 2,000 lang. Puso ang tawag dito sa kanila sa Cebu pag mga ganitong kanin. Jeeps Passion. Morning. Let's go. Dear guests, we will be landing shortly. Please return to your seat, put your seat upright, and ensure your seatbelt is securely fastened. Don't retreat. For safety reasons, all guests are required to remain seated until the aircraft has come to complete stop at the parking. Siguro tayo mga kamix. Yun yung mga itsura ng hindi pa uhuli ng buhay. Naliligaw si Dalisay. At syempre kasama natin ang ating production staff. At nandiyan ang ating director. Nandiyan din yung ating stuntman. Ayan. At ito rin ang ating isa pang stuntman. Kaya naman abangan ninyo ang kapanapanabik na gagawin naming mala-action na movie ngayon 2024 dito sa Cebu. At syempre, ay nahanap-hanap natin dito yung ating sundo. At para may hatid na rin tayo sa venue natin kung saan ay magkikita-kita tayo ng iba pang mga artista. Tara, i-vlog mo. Libre na vlog, 2,000 lang. At eto na nga, sundo natin mga kamix. Boss Arnold! Isa! Nakapunta ka na! Oo nga eh, tumatupa ka. Ha? Tumatupa ka. Kain eh! Tumatupa ka. Okay mga kamix, nandito na kami sa Cebu. Silas. Yan o. Tulay na yan o. Pinakura na nila. Ngayong itong bago nga, nung nakaraang siguro. Ayan nga, at nandito na tayo sa Storm, Cebu. Ayan, kung saan ay susunduin naman natin ang ating makeup artist at ang mag-aayos ng ating gagamiting mga dress para sa ating gagawing shooting mamaya. At dito naman gagawin yung ibang stunt. At habang tinuturo tayo ng production staff, medyo nakakaramdam na rin tayo ng gutom. Kaya nag-decide kami na pumunta dito sa sinasabing sikat na kainan at matikman natin kung gano'n nga talaga kasarap. Amix, kain muna kami rito. Maraming masarap dito ang pagkain, sabi nila. Aba, marami nga palang kumakain. Parang plaza pala to. Wow, sarap ng mga iyaw-iyaw dito. Baka pagkaguluhan tayo dito, makilala tayo. Sipag talaga ng tao ni Derek. Talagang alagang-alaga tayo. Napaka-support. Solid yun. At ito nga yung magiging kadobol natin. Gutom na yata. Papa Joms. Kanta Joms. Solid oh.
Kakabiyak ka. Puso ang tawag dito sa kanila sa Cebu pag mga ganitong kanin. Ayan, nakabalot na kanin. So ayan, ito yung ating inihaw na manok. At ito, barbecue. Ayan. Dahil sa sobrang sarap ng pagkain, nakalimutan ko na mag-video. So ayan, nandito na kami ngayon. Mukhang dito na yata magaganap yung mga kakaibang eksena na mangyayari mamaya. Yung mga kasama natin, wala pang camera roll. Parang manggugulpi na. Sa format lakad pa lang. So ayan mga kamix, nandito tayo ngayon sa Fort San Pedro. Ayan. Fort San Pedro. Nag-usap-usap pa sila dyan para pumila. Ngunit nang makilala ko ng isa sa mga staff nila, agad na kaming pinapasok. Let's go. Kaya naman, ayun, nandun na kaagad kami sa loob. Oops, biro lang yun. Viviente del Teniente. Ayan, this way. Saan masenda? Ayan o. Paikot. Oh my God. Hey! What's up? Come here. What's up mga kadalisay? Dapat kadalisay nga tawag sa This is my old house. Ang Puerta de San Pedro na mas kilalang Fort San Pedro sa kasalukuyan ay isa sa pinakamaliit at pinakamatandang muog sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa Plaza Independencia sa lungsod ng Cebu. Tinayo noong ika-8 ng Mayo 1565 ng mga manggagawang Cebuano sa ilalim ng pamamahala ni Miguel Lopez de Legazpi. Ito ay idineklara bilang isa sa mga makasaysayang lugar sa Pilipinas. Naging kampo ng mga Kastila laban sa pagsalakay ng Moro sa lalawigan. Panahon ng mga Kastila yan. Sa panahon ng pananakop ng Amerika, ito ay naging parte ng Warak Barracks, ang garisong itinayo ng mga militar. Ang fort ay hugis tatsulok na binubuo ng 3 bastions, La Concepcion, San Ignacio de Loyola at San Miguel. Ito ay matatagpuan sa lugar na tinatawag ngayong Plaza Independencia sa pierna ng lugar ng Cebu City. Ito ay may lawak na 2,025 square meters. At ang wall nito ay may taas na 20 feet at ang tower nito ay umaabot naman ng 30 talampakan. At ayan nga mga kamix, narating na natin ang tatsulok nitong Fort San Pedro. At dahil sobrang init, dahil nga masyado ng open itong taas, nagpasya na kaming bumaba at lumabas dito sa area upang sa ganon makapunta na kami sa susunod na destination namin. O ayan mga kamix, iniikot na namin kayo dito sa loob ng Fort San Pedro. At samahan nyo naman kami muli sa susunod na pupuntahan natin. Tara!
O mga kamix, ipapasyal ko naman kayo dito sa aming pangalawang destinasyon. At ito ay kilalang kilala rito sa Cebu na isa sa pinakamakasaysayan at talagang dinadayo ng maraming tao. Tara, samahan nyo kami. So ngayon, ito naman ating pupuntahan ay ang Magellan's Cross sa Cebu. Isa sa mga tourist spot na dinadayo talaga. Ang Magallanes Cross o kilalang Magellan's Cross ay pinakatampok sa mga makasaysayang puok sa lungsod ng Cebu o ng Cebu pa ang katawagan nung dumating ang grupo ni na Fernando Magallanes sa Castilla o higit na kilala bilang si Ferdinand Magellan. Isang maliit na nayon ng mga mangingisda lamang ang Cebu ng panahong iyon. Noong Abril 21, 1521 ay nagpabinyag ang bagong kaibigan ni Magellan na si Raha Humabon, ang kanyang asawa at higit sa 300 na mandirigma ng Raha kay Padre Pedro Valderrama bilang tagapagpagunita ng pangyayaring ito at upang ipagdiwang ang pagtanggap at pagpalaganap ng Katolisismo ay nagtirik ng isang krus na kahoy si Magellan sa dako kung saan makikita ngayon ng isang krus gaya ng nandito ngayon sa video natin. Ayan, at actual nating nakikita na sinasabing kopya na lamang ng original na krus ni Magellan. Ayon sa nakasulat sa lapida sa bandang ibaba ng krus, nakapaloob sa krus na ito na gawa sa tindalo ang tunay na krus. Ayun nga mga kamix, talaga nga namang napakaganda talaga dito sa Cebu. At parang maluwaan na yan sa napupuntahan natin, ang Port San Pedro. At yun naman ang Magallanes Cross. Then meron tayong pupuntahan pang location. At bukas, abangan nyo ang napaka-exciting na lugar na pupuntahan namin. Talaga nga namang mapapatampisaw tayo sa ganda ng lugar. Okay mga kabig, so babalik muna kami sa aming hideout. Babalik muna kami sa hideout namin mga kabig. At mga gusto palang bumili ng mga souvenir, ayan, meron dito. Malapit lang sa Magallanes Cross, walking distance lang. So dito lang yan sa... Pasok kayo sir, mga bag sa loob, t-shirt, saka meron tayo mga Jeeps, Passion, Citizen, Pasalong. order po. Malawin. Wednesday lang po. Ito. Anklet. Wednesday lang, sir. Kinsey lang sa key-holder, sir. Nakabili na tayo. Nakabili tayo sa pasalubong. Bili natin bag, t-shirt, magnet. At yun nga mga kamix, after natin manggaling sa Magallanes Cross, namili naman tayo ng mga pasalubong dito. At ngayon nga ay pabalik na tayo at kailangan nating uling magpahinga upang magkapunta naman tayo sa susunod na destination natin. Bye-bye!